Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Inisiniwalat nga ng isang general na mayroong hindi ka nais-nais na aktibidad sa kanilang kampo na nagdulot ng kahihiyan. Ayon sa ulat, isang lihim na pagtitipon ang isinagawa ni Kuting at Lisa Tanas na hindi otorisado ng kanilang mga leader. Paglabag sa patakaran, ipinunto ng mga generals na malinaw na linabag ng dalawa ang mga patakaran ng kanilang kampo. Pagkakalat ng impormasyon, isa pang general ang nagsabing nag-leak umano ng sensitibong impormasyon, sina Kuting at Lisa Tanas. Dito nga natin makikita na talagang gusto ngang gamitin ni Kuting ng Norte ang mga general na ito. Ngunit maraming general ang nagbigay ng matinding babala kay Kuting ng Norte at Lisa Tanas at kampo ng mga korap na mga opisyalis na ito dahil hindi nga nila papayagan na mananatili na magiging korap ang kampo ng mga general na ito. Kaya naman talagang mas lalong kinabahan itong si Kuting ng Norte nang malaman ng mga matataas na opisyalis ang kanilang ginawa na tinipon ang mga nababayaran ang mga prinsipyo at mga dignidad. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Larangan ng pagiging nationalistic, sense of nationhood, sense of being a Filipino. Kahit mamatay kami ni Bukay at lahat ng commander at lahat ng, hindi naman, wala nasasali sa atin. Kasi mga member mamamatay. Mga commander lang mamamatay. Yung commander lang authorized mamatay. Kami, total, matanda na kami, no? Pero hindi kami mamamatay kasi tingin namin, binabantayan kami ng langit. Binaguide kami ng langit para maihatid ang Pilipinas sa isang magandang kinabukasan. Hanip! Klap, hanip sa ano yan, baw. Yung hanip sa ano yun, speech. Hindi naman ako magpupunta. Pinagpa-practicean yung para bukas, ano. Hindi naman ako pupunta. Hindi nga ako makakapunta. Wala pang ano dito. Hindi pwede iwanan itong bahay. Okay, so, nandyan naman yung mga commander. Yung mga commander, you represent me. Magsalita kayo na magsalita. You parrot everything. Sabi nyo lahat. Pwede naman kunin nila yung yung sinasabi ko. Pwede naman ganun. Bakit? So, sana pumunta lahat. Sana pumunta na lahat. Nandiyan na lahat sila Bato, si Robin, lahat yan. Si Bongo, sino pang mga kalyados. Si Aimee. Pagka si Aimee nagsalita, ano yun? Boo! Boo! Dahil sa'yo. Inumbisin mo si BP Sara Tado, mag-vice president. Kita nyo, nauwi tayo ngayon sa Kumunoy. So, yun yung ko. Tapos noon, meron pa akong hindi ko makita kasi yung mabuksan Nagloloko na naman yung ko. Memory siguro to. No, pati itong wag naman Bicolano Makulit, good afternoon po, sir. Stay safe po and healthy. Yes. Kaya nga I cannot yung sunod-sunod na biyahe. Mahirap, tagtag no? So, yun yung ko. Di pa naman niya revolusyon. Wala pa. Oy, tayo sa topic Nelly Agustin, shoutout po sir, watching from Singapore. Nelly Agustin. Nelly. Agustin. Nelly Agustin from Singapore. Kamusta kayo sa mga taga-Singapore? Edna Tarosa, hello po. Hello, Edna. Nelly Agustin, gawin kitang moderator. As moderator. Katayin mo yung mga yung mga mga troll
Edna Torosa, hello po. Jomark Codera, dapat po isara ang Kongres Supremo. Kung ang masusunod, isasara yan. Kung si John Metran ang masusunod, isasara lalo. Gigil na gigil excuse me, Sakate, si Jun sa ano eh. Actually, buti nga kaming dalawa naswak no? We complement each other para kaming love team, ano? We complement each other. So, tignan natin kung ano mangyayari. Heaven forbid yung ano namin, yung pagka kami ang masunod. Katay lahat yan. Katay silang lahat. May death penalty or wala. Huwag na, magiging prime suspect ako noon eh. Mamatay ang bigla, nasa gasaan, kasi tanga eh. Ako pa prime suspect, no? May death penalty. Yan. Okay lang yun, kasi authorized yan eh. Death penalty. Huwag na yung o wala. Bahala kayong mamatay sa katangahan nyo. Bahala kayong mamatay sa mga may inspirasyon. Nakatayin lahat ng mga walang yang magnanakaw sa gobyerno. You know, ang maganda dyan, yung ma-deny sila naggamitin yung ninakaw nila sa taong bayan. Hindi magagamit ng pamilya nyo. Hindi magagamit lalo kayo. Hindi nyo magagamit, mamamatay kayo eh. No? At hindi nyo may papasa, kukunin ng gobyerno. Kukunin ng taong bayan. Imagine. Ay, sana nga doon pumunta, no? Sana doon punta tayo. Sasara ko na nga ito kasi nag-ano eh. Okay. Jomar Codera. Yan tingnan na lang natin, abangan natin susunod na kabanata. Loretta Cabanayan. Magandang hapon po, Cap General Dado, sir. Thank you, Loretta Cabanayan. Jomar Codera, ang ano doon, ano nyo si BP Sara? Yan. Kantingin nyo ng kantingin. Madam, ginagago sa Kongres. Oh, sulsulan nyo. You know, sulsol. Oh, you sulsol. Madam, isara nyo ang Kongres. Ginagago ka. Mga gago yan. Walang respeto. Para walang 200 or less than or more or less ang boto nila. 100 something, 880 something, 200 something. Yun ang boto. Ikaw, 32 million ng mga taong to. Tapos, the power of the purse. The people need to know. Kaya nga, ang ating topic panghuhusga, ang paghuhukom. Bakit issue yung pera na confidential fund ni BP Sara na 2023, pamputang hinayo pa kayo, no? 2023 pa, at 2022. Kasi galing yun kay OP, kay Bongbong, pinasa kay, dapat to na mag-account nun yung OP eh. Bakit si Sara mag-account nun? Di sabihin lang niya kay sa OP, okay, everything is clear, ito supporting papers. Bakit niya tinitira ngayon ng malversation o ng pagnanakaw si Sara? Mga hinayo pa kayo. You see, kaya kayo bulok, no, Congress, kaya kayo bulok. Ang intensyon kasi ninyo, politika. Dinadown masyado si Sara para ma-eliminate yung tao, masira. At true enough, maraming Pilipino, buti nga sa'yo, gago ka, hindi Sara, etc. Marami, pero hindi lahat ng Pilipino. 32 million, nadagdagan pa yon. Isa ako doon na binutok nga si Sara eh. Isa ako doon na naniniwala na tanga ang Congress. Kaya gusto ko kayo isara. Putragis kayo, mga hinayo pa kayo. Gusto ko kayo isara. Pag ako may pagkakataon, isasara ko talaga kayo. Papadlakan ko yan. And then, 81 lang ang congressman. Wala na yung party list na yan. Ay, sabi sa konstitusyon, pwede. Hindi, palitan yung konstitusyon. I-amen. Oh. Gano'n ko gagamitin yung konstitusyon namin? Gagamitin ninyo sa amin yung konstitusyon. Gago. Tapos noon huwag nyo kaming binobola. Kayong mga halimaw kayo sa Congress.
So, ang intention ninyo kuno na sinasabi nyo, the people have the right to know how the funds are being spent. Ay, galing! Naniniwala ako sa inyo, Congressman. Naniniwala ako sa inyo. Bow, bow. Putana nyo, yung pera na 125 million, compare mo sa trilyon. Mahinayo pa kayo, 5.7 trillion na budget. Na kalahati pa lang ng taon, ubos na yung pera. And then, uutang pa tayo para matustusan yung 5.7 trillion na yun. Ang kikitain lang natin is more or less kalahati. Or thereabout, 60%. No? Puta. So, kunyari, kahit kitain na lang natin 4 trillion. So, yung 2 trillion, utang. Nanto ko. Tapos, kung gumastos kayo ng pera, kala ninyo kung sino kayo. Kung mag-resolution 10 kayo, liquidation by certification kayo, and then bigla kayong magla-live at gusto nyo ipakita sa public, baguhin yung sentiment ng tao, portray a BP Sara na tarantado. Kayo yung tarantado. Kitang-kita. May mga relo pa kayong ganyan. Putaragis kayo, hayop kayo. Masarasana kayo. Masarasana kayo. Huhukumin namin kayo, no? Masara kayo. So, hindi tama na palilitawin nyo na parang napakahalagang malaman ng taong bayan. Yun yung, yun yung salita nyo, no? Yung power of the purse ninyo, kaya kinakailangan, wala na kang confidential fund si Sara para 2025. Wala pa nga noong 2024. So what now? Bakit kinakailangan ibalik nyo? Tanganhanip kayo. Samantalang yung inyong travel expenses, mga hinayo pa kayo, 2 billion yun. Ang nagastos nyo lang, 39 million. Nasaan yung 1.6 billion? No? Hindi, 1 billion. 1 billion point 27 million. Nasaan na yun? Tapos dinagdagan nyo. For this year, naging 1.183 ba yun? Billion. Magkano ngayon ginagastos nyo? Lakpasan ng kalahati ng taon. Tapos gagawin nyo na namang Christmas gift. Mga walang niya kayo. Kala nyo pera nyo yan. What gave you the right na paghati-hatian yung pera? Samantalang yung mga Pilipino, hirap na hirap, mga PI kayo talaga. Tapos kung mag-aasta kayo, kala ninyo, matitino kayong lahat. Mga magnanakaw kayo eh. Init na naman ang ulo ko. Hinga. Yun, para lumabas yung kulo. Isa pa. Mga hayop kayo. What gave you the right? And then you will show yourselves on TV na yung president, yung vice president natin, nangungulimbat ng pera. Mga putang ina nyo, hayop kayo. Hayop kayo. Kaya sulsulan nyo si BP Sara. Madam President. Madam President, if I may suggest to you, no, as a free advisor, you declare a revolutionary government so that you will not be held by our laws, not held by the Constitution. Revolutionary government, anything goes. And that will free you or give you the freedom of choice, freedom of movement, freedom of everything. Because the power coming from the people, binibigay sa iyo. Kung mangyayari yun. Kung malalagay ka, kung tatayo ka, kung gusto mong tumayo, kung ayaw mo, edi manigas ang Pilipino. Pero kung kunyari tumayo ka, Madam President, no? Madam Inday, kung tumayo ka, declare ka ng revolutionary government para pwede mong i-amend yung Constitution. Susuportahan ka namin. Susuportahan ka ng taong bayan. Basta sinabi mo, go! Pag sinabi mo, death penalty, ura-urada, bungko na, support, yay, yay, kami.
Ako na ang Berdugo, si Metran, ang dami, mga commander, ang dami, buong FGF. Yung mga FGF. Dossier ang kailangan, ha? Dossier, no? Kung sino man yung mga politiko, pinakamababa, barangay captain, pataas, no? Kung sino yung kurakot, maintain an OB. And then, hihingin ko yan sa national, na hihingin namin yan. Ipapanik nyo sa amin. May mga nagbibigay na sa akin, mga commander. May mga gigil na po. Mga commander. May mga gigil na commander. Sir, ito, ganyan-ganyan. Si ganito. Pucha. Hindi na akong sasabi. Malalaman ko saan lugar eh. Gigil, nagbibigay. Basta, I don't give a damn kung sino siya. No? I don't give a damn. Basta, kurakot siya, may ebidensya, merong ibabangga lang natin sa salin yung kanyang ari-arian or ng pamilya. Madali yun, matrace. Madali yun. Madali yan. Ngayon, kung revolutionary government, anong bank secrecy, hindi, buksan lahat yan. Tantado kayo. Pati kayo, kukuntsaba. Hindi pwede yung mga bangko, mga secrecy. Pinag-usapan dito, dangal ng bansa, yung future ng bansa. Na? Ang paghuhukom ang pinag-uusapan dito. Okay. So, sana nga, you declare revolutionary government, Madam President. Nasa iyo naman yun eh. Kami mga ano lang eh. Mga meron lang kami. That's just my opinion. Because kung meron ka revolutionary government, Madam President, you can order the armed forces and the PNP to check each other. Retire kayo. Gago ka. Retire ka na. Without pay. Bung ko na. Tangina ninyo, hayop kayo, mga walang niya kayo. Di ba? Tarantado kayo. Pinahirapan nyo kami. Lahat ng politiko, under house arrest. Hanip. Walang lilipad. Lahat kayo, BI, harangin lahat yan. Diba? Comelec, ano tawag dito? Tender your resignation. Lahat, for that matter, lahat ng tao sa gobyerno, tender your resignation. Hanip, kamay na bakal, no? Revolutionary government. Ay, nako. Pwede naman tame na revolutionary government. Pero ako, walang yung revolutionary government ako eh. Yung magan eh, no? Magan. Ang standard eh. Putang yung matapos nyo magpasasa kayo, mga hinayo pa kayo. Wrath of the Filipino people, no? Yung mga ganon. Tapos nun, talagang paghuhukom yun. Tapos, ano pa? May death penalty, mayroon kang house arrest, tapos nun, lilitisin mo. Gagawa ka ng special court. Special court. Na kahit represented lahat ng sector. And then, bungko na. Hindi na unanimous na kung gusto nyo, jury system pa tayo, no? Gawin natin. Para hindi lang isang judge. Unanimous na lang. And then execution. Para hindi na pamarisan yan. Araw-araw may ilan. Ilan gusto niyo? 10, 20. Pay-per-view ha. Para yung mga nasa abroad, pwede na lang ma-witness. Pay-per-view. Yung mga nandito sa Pilipinas, kurut-kurut, sampal-sampal, hiwa-hiwain nila. Magdala kayo, bring your own ice pick, o kaya bring your own blade. Ay, nako, sarap na. Takot siguro ng mga politikong to, Yung yabang nila ngayon eh. Takot siguro nila, Kasi ninanakawan tayo eh. Ginagagot tayo. Tinakot pa tayo. Yun yung akala nila, matatakot nila yung isang kagaya ko, o kaya isang kagaya ni Metran, o kaya mga FGF eh, kung matatakot ninyo, hindi nyo kami kayang takutin. Matagal na kaming tapos na kami dyan eh. And we don't care, mamatay kami. For as long as sinasabi ko sa inyo yung non-negotiable yung damdamin, patriotism, nationalism, non-negotiable yun.
Lagay nyo sa utak ninyo, lagay nyo sa puso ninyo. Yung politika, pwede kayo magpalit-palit. Oh. Well, BBM ka muna, maya-maya, bigla ka Sara, kasi mananalo si Sara. Pagka gano'n na, uy, dumadami na yung tao, oh, sige, punta na tayo doon sa stage, oh, punta na tayo lahat. Kasi lahat tayo may interest na politika eh. Baka gusto mag-senator, gusto mag-congressman, mga ganun ba? O gusto maging secretary. Ayan, punta-punta. Kaya ako, ayokong makita yung mukha ako doon sa stage eh. Mamaya eh, porke nandun pa eh, bibigyan ang posisyon. Hindi, namin na ambisyon na posisyon. Bahala kayo sa buhay nyo. Ang sa akin eh, basta ako nag-vlog, nagsalita ako. Maniwala, puta yun. Anip talaga yan. Kung kailan mananalo na, doon maglilitawan yung mga mga buitre. Eh, merong crocodile sa Marcos side, may mga crocodile dito sa paligid ng Duterte. Sorry, tatamaan, wag magalit. May mga buitre. May mga buitre, puta na. Naghihintay ng posisyon eh. Naghihintay na ma-endorso eh. Tapos, pag hindi na-endorso, sasama loob nyo. Tayo maugali talaga ng Pilipino yan. Ang advice ko, Madam President, do not compromise. Do not compromise. You need each other. You need to unite as Filipinos. But, in so doing, dapat galing sa puso eh. Yung pagiging sense of nationhood, yung sense of nationalism, yung pagiging bayani, hindi yun pinipilit. Hindi yun may kondisyon. What's in it for me? Kasi the moment you compromise, sige, sama ka, o sige, eto yung position mo. Yung ganun ba, idadangle mo, you're not better than all the rest of them. When you compromise, pagka ikaw nakipag-deal, pag ikaw ay bumigay, I think the 32 million is enough. 32 million na bumoto sa'yo is enough. So be confident na lang. Madam President, be confident. Kayang-kaya mo yan. Tayuan mo lang yan, tapos yan. Sinabi ko sa mga nakakaraang vlog, kaya nandiyan pa ang Marcos administration dahil si Inday Sara ay hindi pa tumatayo. Tumayo si Inday Sara, goodbye kayong lahat. Administration. At mag-attempt pa kayo gamitin ang PNP at AFP para to quell the people. To quell yung ano ng tao. Yung people power ng tao. Titirgasin ninyo. Sige, bahala kayo, tirgasin nyo. Lalong magagalit ang tao. So doon ako, punta ako sa natin. Yung in previous vlog sinasabi ko, people power. Isa yon yung people power na pwede natin gawin. Ano yun kasi, yung tinatanong nga, saan tayo tatakbo? Ayaw ng AAP gumalaw. Siyempre, hindi gagalaw ang AAP hanggang hindi nakikita yung karamihan ng tao. No? Hindi gagalaw ang AAP. Meron lang akong sa inyo. Message ako sa susunod na vlog. Panoorin ninyo. No, panoorin ninyo. Susunod kong vlog. I will try to make sense sa susunod na vlog. Pero ngayon, I'm also trying to make sense na yung lagi ko sinasabi, lagi ko in-stress tayo, konstitusyon, and then gobyerno. Lagi yon, lagi ko in-stress. Gusto ko nagising kayo kasi ako hindi naman ako natulog matagal na akong gising. Matagal kong alam yan na hindi ako mambabatas, hindi ako lawyer, pero I believe in philosophy. The reason being, hindi nandiyan yung Constitution and then ginagamit yung Constitution laban sa atin. Mga tarantadong itong mga binoto natin mga gagong walang niya Pati AFP at PNP, makinig kayo sa susunod na vlog, para sa inyo yung susunod na vlog Kaya nga, kami pa ngayon ang walang niya. Kami pa ngayon destabilizer. Mga putang ina nyo, hayop kayo. Kami ang destabilizer. Sinasabi namin yung mali ninyo. Binabiolate niyo yung Constitution, binabiolate niyo yung public trust.
no? Binibitray ninyo yung public trust, yung tiwala namin binigay sa inyo. Di ba? Kaya nga, gago kayo eh. Dami naman ito. Ayan. Sandali lang ha. Haba nun ha. Haba nung tinype ko. Okay, Edna Tarosa. Hello. Oh, uy. Jomar Cordera. Sinabi ko na sa'yo, no? Loretta Cabanayan. Magandang hapon po, Cap General Dado, sir. Herman Claus, Santa Claus. Kaibigan mo, kamag-anak mo si Santa Claus, ano? Magandang hapon, Cap Dado. Raul, pinulikat. Raul Tubak, good afternoon, sir. Jonathan Mandagway, people power na boss. Ayaw ng tao eh. Ayaw pa ng tao. Sa totoo lang, gusto niya magka-people power. Hintayin niyo si Inday. Yun yung tingin ko Hintayin si Inday. People power will not happen with Harry Roque or with Trixie Cruz or Lorraine Badoy o kaya ka Eric and kung saan ng general dyan. Pagsamahin niyo lahat ng general, it will not happen. Kahit si Tatay Digong, sorry Tatay Digong, tumayo man si Tatay Digong, ano lang siya, pampalakas ng loob. Sa totoo lang, pang-rationalize. Nandiyan si Tatay Digong, nagsalita. Si Baste, nagsalita. It is BP Sara. Yun, akin, pananaw ko lang yun. It is BP Sara. Tumayo ka, BP Sara. Madam President. Matagal na kitang presidente. Nung withdrawal of support Pirma ako, number 1 akong pumirma, di ba? If you stand up and the Filipino people see you day in, day out, yung ganun ba, nagpawis ka, nagbasa ka, nandoon ka, the same with them. People will love you. People will be there for you. Pero yung dadating ka, hinihintay ka ng tao, dadating ka, hindi sigurado kung dadating, hindi, ganun. Hinintay yung dumaming tao. Be there. Be the leader. Kasi ako yung, sorry, love you, BP. Advisor nga ako libre yung advisor. Miron advisor. If I am the Vice President, and then I am in a situation very similar to yours now, ang tanong, simple, can the Philippines survive another day of this administration? Can the Philippines endure what we have now? Nakawan, droga, lahat na sinabi mong problema. Kainday, lahat yun sinabi mo, alam mo yung problema. Ang hindi mo sinabi, West Philippine Sea hindi mo nabanggit yun, di ba? Pero at marami pang ibang problema, sinabi mo. Pero if I am in your position right now, similar situation, no? Mrs. Inday Enrique, if I am in your position, the question is, gusto ko bang tayuan to? Can the Philippines survive another day of kupitan, nakawan, another day of abuse of authority, another day of betrayal of public trust, another day of cocaine, another day of yung rising prices, another day of baha ng puta ng mga yan. Ninanakaw yung pera pero wala ka naman makita, nothing to show for. Tapos yung nangyayari sa airport, bumabalik na naman yung mga tarantado sa airport, and then kawawa yung mga Pilipino, and then kinakawawa yung armed forces natin tsaka Coast Guard. Can we survive another day na ganyan? Because of a weak leader.
or a leader who's trying to be a strong leader, pero in reality, walang kakwenta-kwenta. Sorry, BBM. Yun yung totoo eh. Walang kakwenta-kwenta kang leader, very weak ka, and then pinapaubaya mo sa ibang tao, tarantado, ikaw ang hinalal, hindi yung ibang tao. Hindi si Tamba, hindi asawa mo. Diba? Putangin ng mga hayop kayo. So, simple lang yung tanong. Inday, kinakailangan tayuan ko na. Siyempre, yun ang sagot. Siyempre. O, anong problema? Ano yung problema? Is it easily said na tayuan or meron bang ano? Hindi. Para hindi ka mawala, Inday, ang tignan mo lang, taong bayan, Pilipinas. Hindi ka mawawala doon. Hindi yung mga partido, hindi yung mga nakapaligid sa iyo, mga advisor. Ay, isa ako nag-advise, pero wala naman kayo pakialam sa akin. Pero hindi yung mga vlogger, hindi yung mga ano. Hindi. It will be entirely your decision because you are the Vice President. Tatayuan mo ba o hindi? Dadami, kinakailangan ba dumaming tao? Putang ina, dadami yan. Dadami yan, pagka ikaw mismo nandoon. Dadami yan. Hindi kami kinakailangan pumunta ron eh. No? Hindi kami kinakailangan pumunta ron. Pero pag ikaw ang nandoon at mismong ikaw ang nagsalita, tapos sabihin mo, tama na, tapusin na natin ito. And I am calling every good-mannered, mga right-minded Filipino people who doesn't want abuse of authority, who doesn't want inequality, injustice, who doesn't want fake news, mga